Hello mga kaulam! Kain serye na naman tayo. Ayan, at ang ating ulam ay tuyong pusit at saka tuyong tamban na galing sa Pilipinas. Salamat Gerle sa tuyong tamban. At pagkatapos, meron tayong nilagang balatong. Yes mga kaulam, nilaga yan, hindi ginisa. Nilagyan natin ng spinach na nalabog na dahil ininit ko. Nilagyan din natin ng papaya. Ang sarap ng ating balatong. Ang pusit hindi ko masyadong napalutong, hindi ko alam kung bakit. Yung ulo lamang ang medyo malutong. Diyos ko po Rude, gustong gusto ko sa pusit yung malutong para hindi nahihirapan ang aking ngipin. Pero kering-keri na din ang lasa at napakasarap ng timpla ng ating tuyong pusit na galing kay Chona. Maraming salamat Chona. Diyos ko ganitong may nauwi galing sa Pilipinas at may mga pasalubong sa akin ganyan ay talaga namang ang pakiramdam ko ay ako'y nasa alapaap sa tuwa. Siyempre pinartnera natin ang balatong dahil matagal-tagal na rin naman tayong hindi nakakapagluto ng balatong. Ang matindi itong tuyong tamban, tinuyo ni Gerli. Anong sarap ng timpla Gerli, mahigpit. Itinago ko nga pala yan sa ref na hindi maaamoy ng asawa ko dahil pag naamoy na naman ay itatapon na naman at sasabihin na naman sa akin ay may bulok na isda sa ref. Ako'y kumain na kahit maaga pa dahil ako'y may pupuntahan. Kukuha ako ng lahat ng mga order sa akin na non-tarnish. At doon sa sa kinukuhanan ko may malapit na kainan. Mga kaulam, pag nakikita ko yung kainan, natetempt akong kumain. Gastos na naman iyon. So sabi ko kakain ako ng bonggang-bongga sa bahay para hindi na ako kakain doon sa aking pupuntahan at nagtagumpay ako talaga mga kaulam. Natiis kong hindi kumain kahit nakikita ko ang sasarap ng kanilang lutong ulam na Pinoy na pagkain. Sabi ko doon na lamang ako manananghalian sa bahay ng kapatid ko at tamang-tama naman pagdating ko doon, Diyos ko po Rude, may mashbus pero ang nilagay nila ay hipon. Tapos meron din silang adobong pusit. Naku po, ay talagang hindi rin ako mga kaulam nakatiis. Ako'y kumain din, pero at least libre naman. Sabihin na naman ng mga basher, ako'y hanggang sa libre laang. Marunong din naman ako mga kaulam maglibre ng tao. Nanlilibre din naman ako pag nakakaluwag-luwag tayo. Siyempre mga kaulam, itong ulam ko nga yung balatong at saka tuyong pusit. Hindi ko naman ito makikita sa mga kainan dito na Pinoy. Walang ganito dito. So, hindi ko to kahit na ikutin ko ang buong UAE, wala akong makikitang ganitong pagkain sa mga Pinoy restaurant. So, kung wala din lang sila at meron ako, di sa bahay na ako kakain. Plano ko rin gumawa sana ng daing, tapos tutuyuin ko sana sa aming balcony. Ang problema ko mga kaulam, tinanggal na ng asawa ko yung pinaka-net na nakalagay sa aming balcony dahil pinatanggal na nga ng building at bawal na nga. Ang problema, ang dami ng ibon. Baka mataihan nila, tapos hindi na iyon kasi hindi naman malinis naman parati ang aming balcony Ang problema kinukuha nila yung hindi man nila kinakain parang pinaglalaroan lang nila. Buti sana kung maghapon ako nandito sa bahay, mababantayan ko. Tapos ang pusa, wala naman ditong pusang nakakaakyat sa 8th floor Ang pusa dito lahat nasa baba ng building. Kaya hindi ako natatakot na makakain ng pusa. Natatakot ako na kinukuha ng mga ibon. Minsan nakikita ko yung lumilipad sila, may mga bitbit silang patpat, may mga bitbit silang yung kung ano-ano. Ganyan din ang ginagawa nila, lalong-lalo na kapag dilis ang tinutuyo ko, yung maliliit na dilis. Nakukuha nila yan dahil hindi mabigat bitbitin. So sabi ko nga, gusto ko ulit magtuyo para makapagbenta ulit ako. Ang problema ko, ibon, uubusin nila. Ubus na nga nila ang tuyo, ubus pa nila ang puhunan ko. Higpit. Kumbaga, pinagbahayan na nila yung aming breaker ng aming aircon doon sa balcony. Sa dinami-dami dito ng unit, ilang libong unit ang nandito sa lugar namin. Paborito talaga nilang pagtirahan yung aming balcony. Meron naman ditong mga unit, mga kaulam na walang nakatira. Ang dami nga Ba't hindi sila doon tumira? At least walang mang-aabala sa kanila. Paborito talaga nila sa amin. Doon na sila nangingitlog. Ang dami ng itlog nung isang araw na nakita namin ng asawa ko. Gayon. Sana kung pwedeng ilabon ang kanilang itlog, pwedeng ilaga at aming kakainin, ay hindi naman pwede Yung kaya nakakain at para hindi na kami bibili ng itlog. Kadami Tapos doon na rin sila namimisa. Doon na sila nagkakaroon ng baby. Nakikita namin, hindi lang namin alaman dahil bakit itong mga ina ng mga ibon na ito pag pinapakialaman namin yung kanilang mga babies, pagkakatatapang kami ay tinutuka, kami ay sinasaktan. Samantalang nilalagyan lang naman namin ng dami, yung ng towel ang ilalim para komportable ang kanilang mga anak. Parang ayaw nila na tinutulungan namin sila. Kakaiba. Nilalagyan pa namin sila ng tubig sa Tupperware para meron silang iinumin dahil tag-init na mga kaulam. Kung tayong mga tao, kailangan inom tayo ng inom dahil mainit na. Iniisip namin ng asawa ko,
itong mga ibon na to, baka gayon din sila, baka kailangan din nila ng maraming tubig na iinumin. Nilalagyan namin sila doon, kaya siguro nawiwili sila doon tumira. Tapos nilalagyan din ng asawa ko ng kanin o ng bigas, yung mga ganyan para may tutukain daw. Sa asawa ko, sa kakalagay natin ng kakalagay ng mga ganito, nawili na sila dito. Tapos ang matindi nito, nag-iimbita pa hanggang sa sila ay dumami. Hindi baga silang wag-anak na lamang at toong may pag-iimbita pa.